Hello! It's Sunday, August 27, 2023. Kaya welcome pa rin po sa ating vlog. Noong nakaraang linggo ay nabalitaan natin yung isa na namang Pilipina na nahuli na naman dito sa airport dahil may dala daw siyang mga droga. Nung dumaan na siya sa customs area for inspection ng kanyang mga bagahe, doon nakita na may mga lamang droga yung kanyang bagahe. At kung hindi tayo nagkakamali, parang lumalabas na galing yata sa ibang bansa din itong babae na to. Galing sa isa sa mga bansa sa Africa. Okay? Kaya dahil doon, na-hold dito siya. Itong mga ganitong kaso, marami na rin mga ganitong pangyayari dati, karamihan, mga Pilipina ang kawawang naging biktima ng mga ganito base sa kanilang mga aligasyon na sinasabi na pinapadala lang sa kanila yung bagahe na yon, hindi naman daw sa kanila yung bagahe na yon, or nagkapalitan lang ng bagahe. Maraming ganitong mga palusot o karamihan ito yung mga ginagamit nilang depensa, or paliwanag kung bakit may dala silang droga pagdating dito sa Pilipinas. At ito yung madalas nga nating naririnig, yung tinatawag na drug mule, yung taga-bitbit o taga-dala ng mga droga. Marahil mayroon ding mga ganitong pangyayari na nagiging biktima lang sila, pagdating ng mga sindikato ng droga na pinapadala lang sa kanila o pinapabitbit lang itong droga na wala ilang bagahe, na wala silang kamalay-malay na meron pala itong laman ng droga. Maaring ganito rin talaga ang nangyayari. Pero titingnan nga natin kung papaano nga ba ito kung pagdating dito sa Pilipinas, kung yung ganitong mga depensa ba ay tatayo kaya sa korte. Maaari kayang paniwalaan sa korte itong ganitong mga depensa pagdating sa ganitong kaso. At malalaman din natin siguro kung ano bang kaso ang posible nilang kaharapin sa pamamagitan ng isa sa mga kasong tatalakayin natin ngayon. Dahil alam nyo, marami na ring mga kasong ganito ang nakarating sa ating Korte Suprema. At isa na nga dito yung kasong tatalakayin natin ngayon. Ang desisyon ng kasong ito ay nilabas ng ating Korte Suprema noong March 6, 2019. At ang nagsulat po sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kasong ito ay si Honorable Justice Marvic Mario Victor F. Leonen pa rin. So kahapon, si Honorable Justice Leonen yung nagsulat din sa kasong tinalakay natin, at ngayon ay siya pa rin. At napag-alaman nga natin, si Honorable Justice Leonen ay nag-umpisang nanungkulan sa ating Korte Suprema bilang Associate Justice mula pa noong 2012. At hanggang sa kasalukuyan ay isa na siya sa mga senior justices ng ating Supreme Court. Ano bang nangyari sa kasong ito? Ano kaya ang naging kwento sa kasong ito? Well, base nga doon sa inilabas na desisyon ng ating Supreme Court, ang akusado sa kasong ito ay isang foreigner, Kenyan national at babae. Dumating siya dito sa Ninoy Aquino International Airport galing sa bansa nila sa Kenya via Dubai. Pagdating niya dito sa Pilipinas, pagdating niya dito sa Ninoy Aquino International Airport, paglapag niya, pumila ngayon siya doon sa Lane 5, doon sa Customs Arrival Area. So pagdating niya doon sa Customs, hiningan siya nung sinabihan siya i-presenta yung kanyang passport at ang kanyang baggage declaration. Tapos, yung customs officer na naka-duty nung araw na yon, sinabihan siya na buksan yung kanyang kanyang luggage. Yung luggage niya ay mayroon siyang isang trolley bag na kulay itim na nasa mga 3 feet ang haba, ang taas, at less than 2 feet naman ang lapad. Tapos doon sa luggage niya yon, doon sa trolley bag na yon, mayroon din isang maliit na bag na kulay itim din na ang sabi nila isa daw itong laptop bag. Yun yung pagka-describe nila. Kaya nung ma-inspection na ito nung customs officer, napansin niya na yung isang maliit na bag ay walang laman. Pero yung flap nito ay matigas at makapal. Tapos, yung mga sidings daw nito, yung nasa gilid, ay parang padded.
Tapos nakita niya yung tahi na parang tampered na, hindi na original na tahi, mukhang binago na. Kaya dahil doon, ah, nung napansin niya na medyo kakaiba yung bag, dalang luggage nung Kenyan National na dumating, inanyayahan niya ito, inimbitan niya ito na sumunod sa kanya doon sa exclusion room. Doon pa rin sa airport, doon sa exclusion room para ma-examine ng maayos, ng mabusisi ng maayos yung kanyang luggage. Pagdating doon sa exclusion room, in-examine ng customs officer yung kanyang luggage. Kasama niya doon, sa nung na-examine niya, yung akusado mismo, yung Kenyan National. Nandoon siya, nag-witness nung i-examine yung kanyang luggage. Nandoon din yung 3 empleyado ng airport, empleyado ng NAIA. Nandoon din yung Bureau of Customs Narcotics Group. Nandoon din mayroon ding taga Bureau of Customs Narcotics Group at mayroon ding ahente mula sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, at saka iba pang mga government officer na nandoon din. So nung inspeksyonin na nila itong luggage, may nakita silang 7 rectangular na packages na nakabalot ng isang vacuum sealed aluminum foil. So yun ang nakita nila. At pagkatapos nung ma-retrieve nila yon, nilagay na nung customs officer yung kanyang initials, nilagyan, minarkahan niya yung na-recover nila na mga packages, 7 packages na vacuum sealed ng aluminum foil. Pagkatapos, markahan yung nakuha nila doon, gumawa na ng inventory report itong customs officer. Tapos, yung inventory report niya, may nag-witness doon yung officers ng customs na Task Force on Dangerous Drugs, nandoon din, nag-witness doon, pumirma doon sa inventory report. Tapos yung Anti-Narcotics Group, nandoon din. Tapos mayroon ding representative from the DOJ, isang fiscal, pumirma din doon sa inventory report. Tapos mayroong media representative din na nandoon sa airport, nandoon din, nag-witness din doon sa inventory report, at saka isang barangay official ng doon sa lugar, isang barangay official, representative from barangay, councilor ito, kagawad ng barangay, nag-witness din siya doon sa inventory report. Pagkatapos nung magawa na yung inventory report, tinurn over na nung customs officer yung kanyang inventory report kasama na yung mga gamit na nakuha doon sa akusado, at doon tinurn over na nila doon sa Philippine Drug, sa PDEA at Customs Task Force. So tinurn over na niya doon. Tapos itong testimonya nung customs officer ay sinusuportahan din ng isang isang special agent from ng customs agent din siya. Ang sabi niya, nandoon daw siya sa airport nung panahon na yon para sa isang anti-illegal drug operation, at nakita daw niya yung customs officer na nakita niya yung customs officer at yung akusado na pinakita yung kanyang declaration at luggage, customs declaration, at tapos sinabi din niya na nakita din niya na inimbitahan itong akusado ng customs officer papunta doon sa exclusion room. At pagdating naman doon sa exclusion room, tumistigo din itong special agent ng Customs Task Force na nandoon nga, naka-recover nga sila ng mga foil packs galing doon sa luggage nung akusado. Tapos nung tinitestingan nila ito, itong mga na-recover nilang mga packages na yung nakabalot ng foil pack, aluminum foil, ay may lamang mga crystalline substance.
Tapos nung tinetest nila ito gamit ang isang reagent, yung white crystalline substance ay nagiging positive for methamphetamine hydrochloride or shabu. Pagkatapos, tinatanong daw itong, sabi din nung special agent na yon, na tinatanong niya yung akusado, yung Kenyan national, kung nakakaintindi ba siya ng English. At ang sabi naman nung nakakaintindi ng English, doon na niya pinaliwanag yung kanyang mga karapatan, yung tinatawag na Miranda rights. Tapos, sabi din nung agent na yon, customs agent, na nagsagawa nga sila ng inventory. Pinipicturean nila yung mga items na nakuha nila. Tapos nung nagawa sila ng inventory, nandoon din yung akusado, pati yung mga opisyal ng barangay, yung representative ng customs. Tapos, minarkingan nila lahat ito. Pagkatapos nun, nung matapos na yung inventory nila, yung mga drugs na nakuha doon, yung sinasabing shabu, tinorn over nila sa isang agent naman ng Philippine Drug Enforcement Agency, isang agent ng PDEA, para i-test yung para sa laboratory examination, para i-test kung ano bang meron, kung talaga bang positive for shabu, confirmatory test kung positive for shabu yung nakuhang droga. So yun yung nangyari nung araw na yon, nung nahuli itong akusado. Ang sabi naman ng akusado doon sa kanyang depensa, ang sabi niya na pumunta daw siya dito, tinanggi niya na may dala siyang droga. Kasi ang sabi niya, pumunta daw siya dito sa Pilipinas para sa isang trabaho, sa isang job offering, job opportunity. Tapos, ang sabi niya, yung luggage na daw yon na may lamang droga na sinasabi ay nakuha niya doon, yung nandoon na daw siya sa bansang Cameroon sa Africa. Dahil doon daw, sa bansang iyon, sa Cameroon, meron daw siyang nakilala doon na lalaki. Meron daw siyang nakausap doon na lalaki na hindi niya alam, hindi niya kilala kung sino yon. Tapos, pagkatapos daw niya maikwento kung ano yung mga detalye ng kanyang biyahe papunta dito sa Pilipinas, nag-offer daw yon sa kanya ng, in-offer daw sa kanya yung trolley bag na yon, yung nahuli sa kanya, dahil ang sabi niya na palitan mo na yung bag mo dahil yung bag daw niyang unang dala ay soiled daw ito, medyo maputik. Kaya sabi niya, palitan mo ng bagong bag. In-offer daw sa kanya yung trolley bag na yon. At tinulungan pa nga daw siya nung lalaki na yon na ilipat yung kanyang mga gamit mula sa kanyang marumi o maputik na luggage papunta doon sa bago niyang luggage, yung trolley bag na in-offer sa kanya. Kaya, yun ang nagiging depensa niya. So, pagkatapos nun, nagkaroon ng trial, nakasuhan ito, dahil dun sa pangyayaring yun, nakasuhan itong akusado ng paglabag ng Section 5 ng Republic Act 9165 o yung batas natin tungkol sa droga. Itong Section 5, ito yung kaso, ito yung section na kaso posibleng kaharapin pala kung halimbawang nagbibenta ka ng droga or nagpakalat ka ng droga or nagtransport ka ng droga. So Section 5 pala ang posibleng kaharapin mo kung halimbawang huli ka na nagtransport, nagdala ng droga mula sa isang lugar papunta sa another lugar, yung transport niya. So, hindi naman necessarily na galing sa ibang bansa. Maaaring within the Philippines lang, kung nahulihan kang mag-transport ng droga, Section 5 pa rin ang kaso noon. So, yun ang nangyari. So, dahil doon, nagkaroon ng trial at naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Pasay. Sa Pasay ito, dahil sa NAIA ito nahuli. Ang nangyari, paglabas ng desisyon ng Regional Trial Court, na convicted itong akusado. Nahatulan siyang guilty sa pagtransport ng droga. Ang sabi ng Regional Trial Court, na
valid yung pagkahuli nung akusado doon sa airport kahit walang warrant, kahit warrantless yung pagkahuli sa kanya, valid at lawful yung pagkahuli sa kanya dahil yung searches, yung pag-search na ginawa sa kanya ay ginawa sa loob ng airport, sa premises ng airport. Tapos ito daw ay yung mga tinatawag na consented searches. Kaya valid daw 'yon. Tapos sabi pa ng dagdag pa ng Regional Trial Court na alam nung akusado na may dala siyang droga, may bitbit siyang droga, nagbiyahe siya ng droga mula sa bansa nila patungo dito sa Pilipinas dahil yung pagbitbit niya, yung kung nahulihan ka na may bitbit ng droga, nandiyan na yung may presumption na yon na mayroon kang intent na i-possess yung droga na yon. Kaya yun ang nagiging basihan ng Regional Trial Court para i-convict. Tapos dagdag pa niya na yung ginagawang paghuli sa kanya doon sa airport, yung pag-search sa kanya sa airport, dahil ginagawa yun ng mga opisyal, mga ehente ng gobyerno, mayroong presumption of regularity yon. Kumbaga pinapalagay ng batas na tama, regular, at walang kakaiba o walang mali doon sa kanilang ginagawa. Kaya valid yung nagiging pag-aresto sa kanya. At dahil doon, hinatulan itong akusado ng Regional Trial Court ng Pasay City ng habang buhay na pagkakulong at pinagmulta din siya ng 500,000 pesos o kalahating milyon. So, yun yung nagiging desisyon sa kanya. At dahil doon, dahil natalo yung akusado sa Regional Trial Court, umapila siya, dinala niya, inakyat niya yung kanyang kaso sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, ganun pa rin ang nangyayari. Inaffirm ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court. Kumbaga, kinatigan ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court dahil ang sabi ng Court of Appeals, na sumang-ayon sila na siya na nahuli nga itong akusado na nagtransport, nagbiyahe ng droga mula sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Pagkatapos, itong inakusa sa kanya ay isang tinatawag na malum prohibitum. Itong malum prohibitum, ito yung ibig sabihin nito, isang bagay na pinagbabawal ng batas na gagawin. Hindi naman to mali per se, pero dahil pinagbawal ng batas, nagiging mali siya, nagiging bawal siya. Halimbawa na lang, ano ba itong mga hindi bawal? Halimbawa, sa panahon ng eleksyon, bawal uminom. So, yung pag-inom ay hindi naman yan illegal per se, di ba? Kung sa normal na araw, pwede naman tayong uminom. Pero, pagdating ng eleksyon, mayroong liquor ban. Kaya, ang pag-inom sa panahon ng eleksyon, kung mayroong liquor ban, nagiging illegal. So, ito yung tinatawag na malum prohibitum. Ito yung mga bagay na hindi naman siya illegal kung tingnan mo lang, pero dahil pinagbawal ng batas, nagiging illegal siya. Kagaya nga nung example natin na halimbawa yung pag-inom. Pag uminom tayo sa regular na araw, hindi naman bawal, wala namang masama. Pero pag panahon ng eleksyon, kung pinagbawal ang pag-inom, nagiging illegal ang pag-inom. Kaya kung uminom ka sa panahon ng eleksyon, kahit wala ka namang intensyong manggulo o wala ka namang intensyong gumawa ng masama, pero dahil nahulihan kang uminom at dahil pinagbawal yon, nagkaroon ka na ng paglabag sa batas. Ganon din itong nangyari dito. Yung pagtransport ng droga, ito ay nagiging illegal dahil pinagbawal ito ng batas. Kaya hindi na tinitingnan dito ng korte kung anong intensyon mo. Kahit na wala ka pang intensyon or kahit na hindi mo pa alam na mayroon kang binabiyahing droga, pero dahil nahulihan ka na ginawa yung pinagbabawal ng batas, kung yung paghuhuli ng droga, kaya nagkaroon ka ng violation. So ganito ang sabi ng Court of Appeals, dahil malum prohibitum yon at dahil nahulihan siyang nagtransport ng droga, kaya dapat lang na makonvict siya. Kaya yun ang yun kinatigan ng Court of Appeals, yung nagiging desisyon ng
Regional Trial Court na convicted siya ng violation ng Section 5 ng Republic Act 9165. Pagkatapos, ang sabi din ng Court of Appeals na yung integrity ng drugs ay na-preserve din base doon sa testimonya nila kung paano nila hinawakan yung na-recover nila na drugs, na-preserve naman. Ito yung tinatawag na chain of custody. Itong chain of custody, ito yung sa pagdating sa drugs cases, ito ko yung custody ng drugs na nahuli mula nung pagkakumpiska ng drugs hanggang sa maipresenta ito sa korte. Mayroong mga chain yan, mayroong saan ipapasa yan mula sa pagkahuli ng drugs, saan mapupunta yan, hanggang sa maipresenta yan sa court. Kailangan maipreserve ito. Ito yung tinatawag na chain of custody. At sabi ng Court of Appeals na na-preserve din naman, nasunod naman yung requirement ng chain of custody. Kaya, kinatigan nila yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court na i-convict itong akusado ng paglabag ng Section 5 ng Republic Act 9165 or yung Dangerous Drugs Act natin. So dahil doon, dahil na convict pa rin, na talo pa rin yung akusado sa Regional Trial Court, sa Court of Appeals, inakyat na niya doon sa Supreme Court yung kanyang kaso. Pagdating sa Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, dinismiss pa rin yung appeal. Ang ibig sabihin nun, kinatigan pa rin ng Supreme Court, inaffirm ng Supreme Court yung conviction ng akusado sa kasong ito. Ang sabi ng ating Korte Suprema, na ang akusado dito ay kinasuhan ng paglabag ng Section 5 ng Republic Act 9165 o yung sa illegal drugs. At ang sabi ng Korte Suprema, ang pinaka-essential element ng Section 5 ay yun yung pag-transport or yung pag-movement ng illegal drug mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Ito nga yung pag-transport. Yun yung essential element. At para makonvict daw ang isang akusado ng Section 5 dahil sa Section 5, yung transportation of illegal drugs, dapat ma-establish na, dapat mapatunayan na mayroon ngang nagawang pag-transport. Nag-transport ka nga ng illegal drugs at dapat mapatunayan na yung sinasabing illegal drugs na transport mo ay nandyan nga, nag-i-exist nga. So, kailangan maipresenta yung tinatransport mo na illegal drugs. So, sabi ng Supreme Court na dito sa kasong ito, napatunayan na yung akusado ay nagtransport ng illegal drugs dahil napatunayan na walang kaduda-duda na yung akusado ay nagtransport ng illegal drugs dahil although dininay niya na siya yung may-ari ng luggage, pero yung mga ebidensya ay nagpapatunay na na-dispute yung kanyang yung record ng kaso or yung mga ebidensya na pinipresenta ay kabaliktaran na lumalabas na talagang siya ang may-ari ng droga. Dahil pagdating doon sa airport, nakatag naman yung luggage niya na sa kanya nga yung siya nga yung may-ari. Pagdating doon sa airport, nung siya yung may bitbit nung luggage na nahulihan nung dumaan siya sa customs area for inspection. So siya ang may hawak nung luggage na yon, kaya walang kaduda-duda na siyang may-ari nun. At doon sa luggage na yon, doon nakuha yung illegal drugs. Kaya walang kaduda-duda na napatunayan nga na nag-transport siya ng illegal drugs. Tapos, nakita nga doon sa luggage niya na doon nakuha yung doon sa luggage na dala-dala niya, doon nakuha yung sinasabing illegal drugs, yung 7 pack ng illegal drugs. So, walang kaduda-duda na siya yung nahuli siya na nag-transport ng illegal drugs. Tapos, sabi na ng Supreme Court na walang kaduda-duda na nandoon nag-exist yung drugs kasi nga nandoon naman na ipresenta sa korte yung drugs na nahuli sa kanya.
Tapos, yung tinatawag na chain of custody, nasunod din yung link ng chain of custody. Ito yung sinasabi ko kanina na itong chain of custody, ito yung paglipat-lipat ng drugs mula nung pagkakumpiska ng drugs hanggang sa maipresenta ito ng korte. Sabi ng Supreme Court na napatunayan na na-preserve yung drugs, hindi na-contaminate yung drugs nung inilipat-lipat na ito hanggang sa maipresenta ito ng korte, na-preserve yung integridad ng ebidensya na drugs na nakuha sa kanya. Dahil ang sabi ng Supreme Court, mula nung makumpiska itong drugs, nagkaroon ng inventaryo, minamarkahan, tapos nandoon yung mga testigo na nagpresent, nandoon yung representative ng DOJ, isang fiskal, nandoon yung taga-media, nandoon yung representative ng barangay, nandoon yung mga opisyal ng gobyerno nung nakumpiska yon at naggawa ng inventaryo at nung minamarkahan yung nakuhang drugs. Pagkatapos nun, magkatapos ng inventaryo at markahan yung mga drugs, tinurn over naman ito sa isang agent para ma-documented yung drugs. Pagkatapos ma-documented, tinuturn over ito sa isang forensic chemist para maimbestigahan, ma-examine kung talagang totoong shabu ito. At pagkatapos, mula sa forensic chemist, ipinipresenta na ito sa korte bilang ebidensya. So, yun yung tinatawag na chain of custody. Kaya ang sabi ng Supreme Court na preserve itong chain of custody, so ibig sabihin, dahil nasunod itong chain of custody, hindi na contaminate or na preserve itong integridad ng ebidensya kung saan yung drugs, kasi ito yung pinaka body of the crime Kung nag-transport ka ng drugs, hindi lang patunayan na nag-transport ka, dapat mapatunayan din na yung tinatransport mo ay drugs. So naipresenta yung drugs at napatunayan na na-preserve yung integridad ng drugs kahit na nagpalipat-lipat na ito ng custody mula nung mahuli ito hanggang sa mapresenta ng korte. Kaya ang sabi ng Supreme Court, tama at napatunayan nga na guilty itong akusado ng paglabag ng Section 5 or yung pag-transport ng illegal drugs. At dahil doon, sinustain ng ating Korte Suprema yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court. At yun nga, na-convict itong akusado natin na isang Kenyan national ng habang buhay na pagkakulong. So yan po ang nagiging desisyon ng ating Korte Suprema sa isang kaso na may kaugnayan naman sa balitang binanggit natin kanina tungkol sa isang Pilipinong nahuli na nag-transport ng illegal drugs dito sa NAIA. At sana po nakapagbigay kami ulit sa inyo ng kaunting kaalaman, at kung sakaling nagustuhan mo or interesado ka sa ganitong mga video, maaari kayong mag-subscribe para patuloy kayong makatanggap ng mga update sa susunod pang video na i-upload natin sa YouTube channel na ito. Maraming salamat!